ilan sa ating mga maaring makuhaan po ng reaksyon. Paghanda na rin marahil para po sa sektor po ng transportasyon. Yan po talagang ilan sa mga pangunahin o siyang unang tatamaan. Ito pong digmaan na ito, sigalot yan po sa gitnang silangan. National President ng grupong Pasang Mazda, si Sir Obet Martinez sa ating linya. Sir Obet, Ka-Obet, good morning sa iyo. Si Orly to sa Radyo na TV pa. Magandang umaga, kaibigang Orly at sa Radyo ng TV Plus sa DCWB. Alam mo, kaibigang Orly, hindi ko masabing ang maganda bang umaga dahil may darating naman pagtaas by next week. Tumaas ng bigla na itong Martes. Siyempre, ganun pa man, batiin natin ng mabuti at magandang umaga at pagpapala ng Panginoon Diyos sa ating lahat. Ini-imagine ko, tulad ng binabagit mo, Ka-Obet, paano kaya yung bumiyahe kahapon? Magkano kaya ang naiuwi? Malamang yung madaling araw o maaring kagabi na humataw ng average na mahigit 57 piso kada litro ng diesel. Ka-Obet. Tama po yan. Tama po. At ako po'y nalulungkot sapagkat noong pong nakaraang linggo, kaibigang Orly, para po sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin at nanonood, ay talagang puspusan po ang lakad namin ng Alto Dap, si Mr. Vargas, at ng busina, si Marlon de la Cruz, kay Chairman Attorney Vigor Mendoza at sa DOTR. Pagka talagang umaaray na po ang ating mga driver. At doon niya po sa pagpupulong, kaibigang Orly, nabanggit ng ating butihing chairman ng LTFRB, na hindi pa napapanahon ng pagtataas sapagkat sinabi ng ating Pangulong PBBM na hindi pa napapanahon ang pagtataas sa pamasahe. Ganun pa man, kami po ay tumalima, pero ang tinatanong ko po, ano po naman bang magandang ayuda ang maibibigay ng ating kagalang-galang na Pangulong PBBM sa hanay ng transportasyon tungkol dito sa mga pagtaas ng mga petroleum product na ito. Alright. Ang pinakaling balita ngayon mukhang positibo para sa LTF, yung kahilingan na piso, 1 peso fare increase ayon sa LTFRB. Mukhang doon yata ang direksyon nito. Kailan nga pala ito masusundan yung inyong pagpupulong para formal na hilingin at ito ay pakiusapan na ipatupad na? Mamaya nga po, kaibigang Orly, ay meron kaming pa-meeting na pupuntahan namin ng ating butihing chairman at yun nga po, nabanggit niya, kung di ako nagkakamali, magkakaroon po ito ng public consultation supposed to be this week. Okay. Pero ito nga pong bigla ang pagtaas na ito dahil nga po sa kaguluhan sa gitnang silangan, ay biglang nagkaroon ng pagbabago. Kanya nga po kahapon, I'm calling the chairman, mukhang napaka-busy po ang ating kalihim ng transportasyon, Manoy Lopez, talagang mga abala po sila. Pero positive po ako na talagang ito yung aming hinihiling na pansamantala lang to, kaibigang Orly, na piso habang mataas ang presyo ng petrolyo. Okay. At kung ang assurance po sa iyong istasyon, kaibigan, sa mga nakikinig po, pagka bumalik na sa normal, ibabalik na po natin sa dating pamasahing 3 sa traditional jeepneys, 15 sa modern jeepneys. Okay. So, may pahiwatig na para sa inyo, pagbibigyan yung inyong kahilingan ni ASEC Mendoza? Well, palagay ko'y pagbibigyan kami pero kailangan pa rin po natin ang assurance ng ating kalihim ng DOTR, Secretary Manoy Lopez, pagkat andun po yung approval niyan. Ang ating sa LTFRB, ugnayan, siyempre, pararating po ng ating butihing chairman sa ating butihing kalihim, yung karawin mapagkasunduan at of course, with the approval of the President. Meron ding kahilingan na bigyan ng kapangyarihan ng emergency power ang Pangulo na magdesisyon kung babawasan, ibababa yung mga buwis na sinisingil sa inaangkat nating langis tulad ng excise tax sa mga petroleum product. Malaking bagay ho ba ito? Mas gusto nyo pa rin po yung 1 peso fare increase, Ka-Obet? Alam mo, kaibigan Orly, kung ang excise tax ay magkakaroon ng kapangyarihan ng Pangulo, sa excise tax ko po, sa kaalaman ng ating manikinig, ang gasolina po, 10 piso ang kada litro. Ang kada litro, opo. Sa diesel, magkano? 6 pesos? 6 na piso po yan. Okay. Kung aalisin po ang excise tax, ito i-assure ko na ang ating mga mananakay, palagay ko, sapat na yun, hindi na muna kami magtataas ng pamasahe sapagkat yung pong kakulangan, pagtataas ng ginawa, halos nag-ipin na po doon sa excise tax na ibabaw sa amin kada litro, na 6 na piso po per litro. Pero mukhang hindi naman yata aalisin. Siguro babawasan, instead of 6, baka maging 4 pesos lang, 3 pesos lang. Pag ganun, Ka-Obet?
Well, siguro po magdadagdag pa ho kami ng kahilingan na i-operate ang mga kolorum sa lahat ng area sa Metro Manila, not only in Metro Manila but the whole Philippines. Kasi malaking porsyento po ang nababawas sa mga illegal operation na yan, na kolorum na yan, na kung saan nakabitin din po ang buhay ng ating mananakay. At Mhm. yung mga eat-right na yan, ayusin lang po ng ating pamahalaan lahat yan. Tapos, wala ko kami magiging problema. Alright. Katulong po tayo ng ating mamayan upang tayo magtulungan dito sa problemang ating kinakaharap, kaibigang Orly. Nakausap ko rin si Caboy Vargas, Melencio Boy Opo. Vargas ng Altodap. Maganda sanang panlaban natin sa ganitong mga sitwasyon, ganitong problema. Yung mga ginagamit natin na mga electric vehicle, mga modern jeepney. Pero Opo. recently, may mga hindi magandang balitang natatanggap tayo na parang wala pang isang taon, bumibigay na. Tapos malaking problema rin sa pag-charge na mukhang pati yung battery, yung mga battery pack, yung power source na china-charge sa pamamagitan ng kuryente. Malimit din magkaroon ng problema. Yan, paano kaya ito may pagtatagpi-tagpit para matupad yung ating programang modernization program na pati po ang paggamit ng petrolyo ay mababawasan na rin. Sana, Kaobet. Tama po yan. Kasi kung matatandaan mo po, ang pasang masabong kauna-unang nagkaroon ng electric vehicle dito, Naalala ko yan, yung pong sumakay, Comet, 2014, minaneho mo we pa yan. operated at Comet. Ah. Pero hindi rin ho kami nagtagumpay. Gawa nga po nung nabanggit nyo, number one problem, charging station. Number two, yung pong halaga ng baterya pag nasira ay inaabot po yan ng halos 800,000. Kanya napakahirap po yan. Yung po sinasabi ni Mr. Vargas na yan, naranasan ko po lahat yan. Napakahirap po. Charging station, napakamahal ho kung magpuputap kanyan. Pangalawa, napakamahal pa rin po ng electric vehicle. Maganda ho sana yan. Pero hindi ho masusustain ang pangangailangan ng charging station, hindi rin ho masusustain ang kamahalan ng mga baterang ginagamit yan. Kanya parang kung pinag-aralan ko yan at ng aking mga kasamahan, natatalo pa rin ho kami at the end. Kanya doon tayo pumunta sa diesel, sa mga Euro 4 engine na talagang environment friendly at ito nga lang, nagkakaproblema nga ho tayo sa mga pamasahe pag dumarating yung pagkakataon na nagkakaroon po ng mga pagtaas ng halaga ng ating petroleum products, kaibigang Orly. Pero hindi naman nangangailangan i-give up natin na parang Kalayaan Group itong itong programa ng modernization program, Kaobet. Ibig sabihin, marami naman tayong mapagkukunan, marami tayong mapaglilinang, marami tayong makukunan ng mapupulot na idea doon sa mga talagang magaling gumawa kasi parang may mga gustong magdala dito, hindi ko lang maunawaan Ano yung may mga pagkakataon na gustong mag-recommend dito ng mas maganda pero may mga humaharang at ini-introduce yung mga electric vehicle coming from a certain group na gustong kontrolin yung pagpasok ng mga gatong sasakyan na pampubliko, Kaobet. Well, palagay ko dapat makialam ang ating pamahalaan diyan kung talagang mayroong mga nag-o-offer, magbibigay po ng magandang serbisyo at magandang halaga, bakit ho ba talagang malaking katipiran yan? Pagkat ang ating mundo po through innovation talagang papunta na ho tayo sa electricity sapagkat nakita na po natin ibang bansa, halos lahat ay gumagamit ng electric vehicle, electric car nila at may mga electric buses na po sa ibang bansa na talaga naman pong wala environment friendly at napakalaking katipiran. Kung magkakaganon po, kaibigan Orly, kailangan pong tumulong din po ang ating pamahalaan para yung pong mga nagnanais magbigay ng magandang serbisyo, murang serbisyo, ating pong matanggap at makatulong po sa hanay ng transportasyon. Kaobet, makikibalita kami mamayang hapon dito sa inyo pakikipagpulong sa LTFRB sa inyong 1 peso provisional fare request, Kaobet. Maraming salamat. Ingat kayo. Maasahan po At rin yan. pakisabi sa mga magandang tsuper. umaga, kaibigang Orly, mga nakikinig sa iyo. Aha. Milyon ay kinig at mga nanonood, pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos at magsama-sama tayo at magdasal para po sa katahimikan ng mundo. Masabi sa mga Salamat tsuper po. sa pasang masa na kalaban lang, kapit lang. Giginawa rin. Thank you. Kaobet, maraming salamat. Salamat po. Ang Pangulo po, National President ng Pasang Masa, si Ginoong Obet Martin, na inyo pong napakinggan.